Muling pinalalahanan ang mga netizens na maging mapanuri sa mga balitang kanilang nababasa at ibinabahagi sa social media. Mahalaga ang verifikasyon upang maiwasan ang pagkalat ng maling impormasyon. Ito ay matapos maging biktima si Luis Manzano ng mga peking balita na kumalat sa iba't ibang Facebook pages na nag-ulat na di umano'y pagpanaw ng anak ni na Batangas Governor-elect Vilma Santos at Edu Manzano. Kabilang sa mga peking balita ang di umano'y pagluluksa ni Jesse Mendiola na ipinapakitang byuda, pati na rin mga larawan ni Luis na dinala sa ospital at mga kuha niyang nakahiga sa loob ng ataol. Kasama rin sa mga nilalabas na larawan, si Vilma Santos na umiiyak at sinasabing sumuko na si Edu Manzano dahil sa kalagayan ng anak na pumanaw dahil sa depression dulot ng problema sa pera. Halata ang layunin ng mga nagkalat ng ganitong peking balita. Pagkakitaan lamang ang mga kasinungalingang ito. Bilang pagtanggi sa mga maling akusasyon, muling nagpakita si Luis sa social media sa pamamagitan ng pag-post ng mga larawan ng manggang hilaw na may kasamang bagoong, isang kilalang paborito niyang kombinasyon. Kaya naman, para matigil na ang mga kalukuhang ito, ay nagsalita na si Luis tungkol dito at nagawa pang magbiro. Update po, buhay na buhay po ako. Napakagwapo pa nga, Luis. Saad ni Lucky. Sa comment section ay marami ang nagpayo sa TV host na kasuhan niya ang mga nagkalat ng fake news na ito. Dapat lang na matigil na ang pagbabalita nila ng mga kalokohan. Lahat na ay pinatay nila, kaya dapat nga kasuhan na sila. Dapat lang kasuhan ang mga yan. Hindi biro ang ginagawa para lang kumita ng pera. Kilalang kilala si Luis bilang TV host at aktor na madalas gumawa ng mga nakakatawang video at memes na patok sa mga netizens. Naranasan lamang niyang magkaroon ng pahinga sa social media nang tumakbo ang kanyang ina bilang vice governor at running mate sa nakaraang eleksyon. Bagamat hindi nanalo si Luis sa kanyang kandidatura, nagwagi si Vilma Santos na may malaking margin, gayon din ang kanyang half-brother na si Ryan Christian bilang representative ng ika-6 na distrito ng Batangas.